time check, it's 6 a.m. in the morning. Paglabas ko ng kwarto, ganito ang nakita ko sa sofa dito sa kusina. Ito yung batang makulit. Sa ganitong oras, kasalukuyan silang nagkakape at kumakain ng pandesal. Ayan, yung mga nakikita nyo kalat is kalat kagabi at yung mga pusa nagsipagpasok. Ito na siya ngayon. Ayan, pinalitan ko ng sapin. Niligpit ko yung mga nakatambak dyan sa sofa. Maya-maya, meron na naman din yan. Hanggang sa maghapon niya, pinunasa kanila mesa. Yan, ano na yan, mga marka na ng mga bata. Yan. Ganyan talaga pag may bata sa bahay. Magulo. Dito sa kusina, sa may lutuan, kunting-kunting punas lang muna. Inuna ko muna ayusin at ligpitin yung mga nakalagay sa sofa. Yan, susunod ko yung paghuhugas ng plato. Yan, yung bunso kong anak, nagpatimpla ng dede. Kaya yan, hinugasan ko muna. Bago ako makapagsimula maghugas, bigyan ko muna siya ng malilibangan niya. Kasi kukulitin niya ako hanggang sa magpapatimpla ng dede yan. Pag hindi ko tinimplahan, magpapatimpla at magpapatimpla ng dede yan. Kaya inuna ko muna yung dede niya. Yan, tinimplahan ko na yan siya. Yan, binabantayan niya na yung dede niya. Hindi na siya mapakalin yan. FYI lang po sa mga hindi po nakakaalam, ang talagang taga-timpla po ng gatas nila is yung panganay kong anak, yung ate nila. Yan, tapos na timplahan, binibigay ko na sa kanya, binibiro ko, tawa niya. Ayan, start na tayo maghugas. Nabanggit ko kanina yung panganay ko ang nagtitimpla ng dede. Maganda na rin yun na may toka-toka ang mga bata sa loob ng bahay. Kasanayan na rin kasi niyang magtimpla ng dede. Gawa ng yung pangatlo at yung bunso kong anak is magkasunod ng buwan. Kaya nung pinanganak ko yung pinakabunso ko, start na siya na taga-timpla ng dede dun sa pangatlo kong anak. Kasi halos ilang buwan din akong napuyat, kakapamp, gigising ng ilang oras sa madaling araw, mapupuyat, ilang oras lang ang tulog. Kaya tuwing sa umaga hanggang mananghali at saka hapon, siya ang to the rescue ko, taga-timpla ng dede sa pangatlo kong anak. Kasi ako ang nag-aasikaso naman sa pinakabunso. Kaya natutuwa ako, at least kahit papano meron akong ituturo sa anak kong panganay. Ang pangalawang anak ko naman is taga-ligpit, taga-abot. Abot mo nga yung ganito, kunin mo nga yung ganyan. Kaya kahit paano nasasanay sila, yung kapag uutusan ko sila, hindi na sila tatanggi, hindi na sila bubulong-bulong kasi alam nila kung ano yung nakatokang gawain sa loob ng bahay. Kasi kung ano naman yung itinoka ko sa kanila, yun at yun pa rin, para masanay sila hanggang sa paglaki nila. Kaya proud ako na sabihin nilang utos-utosan ko yung mga anak ko para matuto sila sa future nila, na kakayanin nila kahit wala kami. Kakayanin nila pag nawala na kami. At sila na lang ang mag-iintindi sa buhay nila. At ito, start na rin ako magsampay-sampay niyan. Yung mga nauna kong nalabhan na isampay ko na. Ito, kahapon lang natapos, kagabi, hindi rin ako nakapagsampay agad. Gawa ng kulang din sa hangin. Kaya ayan, yung iba sinampay ko lang sa tali. Yung mga ipit na pinanggalingan, tinanggal ko yung dating mga naunang nakasampay. Kaya ayan, ang init, sobrang init. Ano pa lang yan, alas 7 pa lang ng umaga. Tapos yung mga maliliit na damit, sa planggana ko lang pinabilad kasi gawa ng wala na talaga akong may hanger na magamit. Yan, kahit papaano, tapos na, patutuyuin na lang yan, tapos ililigpit. Ito na naman tayo, patigasan na naman tayo sa pagtupi. Sino ba dyan ang tagalaba lang do, tamad magtupi? Grabe yung pawis ko dyan, oh. Alas 7 pa lang yun ang umaga yan. Sobra na yung init. Ako yan, tapos na ako, papasok na ako niyan sa loob kasi titignan ko kung ano ang nangyari sa loob na aking niligpit. Ay Mario Joseph, ito ang disaster na sinasabi ko. Itong bunso ko, napakakulit. Yan, inayos ko na yan kanina ha, pinantay-pantay ko na yan dyan sa sulok. Na yung ginawa niyang isang tipid. O paano na lang yan, sino na naman na magliligpit niyan? Syempre, tinawag ko yung pangalawa kong anak para ayusin. Yan, nahiya pa tuloy ako pumasok niyan sa ginawa niya. Yan, nagsaing na rin ako kanina. Ako naglalagay ako ng suka sa sinaing para hindi mapanis agad. Kayo din ba? Bumili lang ako ng lutong ulam. Ayan yung ulam namin, yung pakbet. Tapos sa kalderetang manok. Yan yung anak kong papasok ng panghapon. Kumakain, napakabagal kumain yan.
Yan yung kanin na sinandok ko. Hindi para sa akin ha. Para yan sa mga bata. Yung matitira sa akin. Yan, sumubo yan yung bunso ko. Kain na siya. Gulay ang sabaw ko sa kanila. Lalo na to, yan, kumain. Napakahirap nilang tawagin pagka oras na ng subuan. Kaya, lagi ako may katabing hanger. Nakailang subo na ubos naman nila yung kanin na yan. Kaya yan, oras na ng higa. Maya-maya, matulog. Hindi ko na sila pinag-diaper o kaya brief kasi mainit. Sobrang init. Yan, ito yung isa nagre-ready na para sa pagpasok. Alas 12 ang pasok niya pero aalis kami ng 11:50 o kaya 11:45. Makulit yan siya, nagmamadali. Sabi ko, alam ko naman ang oras kasi minamayat-maya niya ako ng tanong at first day ng pasok nila after holiday. Kaya yan, sabi ko sa kanya, humiga ka muna kasi kapag nakita ka nilang nakatayo, tatayo din yan. Kaya yan, pinapamuni-muna ka na sila, maya-maya matutulog na yan. Yan, yung isa tulog, yung isa hindi pa, pero nakapikit-pikit na. Yan, may mga katabi tayong mga hangir. Ganyan talaga pag nanay na. Yan, paalis na kami niyan kasi oras na rin ang pagpasok at siya rin naman na susunduin ko yung panganay kong anak. Kaya kayo ba, pag nagdadrive ba kayo, alerto ba kayo sa paligid nyo? Kasi minsan nakakainis din yung mga ibang driver ni. Alam nilang naka-e-bike ako, alam nilang may estudyante akong angkas. Busina sila ng busina, alam nila mabagal tong e-bike na to. Pare-pares lang naman tayo may pupuntahan. Pare-pares lang naman din tayo nagmamadali. Kaya minsan nakakainis na Kaya yan, bumaba na yung pangalawa kong anak. Masok na siya sa gate. Hinintay ko muna siya makapasok bago ako magparada sa harap kasi hihintayin ko naman din yung isa, yung panganay kong anak para makauwi na rin din kami. At kasabay din niya isasabay ko din yung pinsan niya. Grabe yung init ngayon, hindi ko matake. Ito na, palabas na kami niyan. Mas okay din maghatid sundo ngayon kasi may service na kami. Pinilit ko talaga magkaroon ng service na kahit e-bike lang kasi hindi ko talaga kaya ang init. Kaya ayan, pauwi na kami. Tawid na kami niyan papunta dun sa e-bike. Hindi yan, ayun. Single lang yung e-bike ko, walang bubong kaya okay lang naman din kasi mahangin. Samantalang dati pag tayo mga elementary, walang naghahatid, walang nagsusundo sa atin. Kaya yung mga bata ngayon ang saswerte nila kasi napagtutuunan sila ng pansin. Di tulad natin dati, tayo lang din ang papasok, tayo lang din ang uuwi, tapos tayo lang din ang magbibihis sa atin, tayo lang din ang gagawa ng assignment natin. Kaya nga napakaswerte ng mga estudyante ngayon, mga bata ngayon, mga binatat talaga kasi nagagawa nila yung mga gusto nila, nakukuha nila yung mga gusto nila kasi hindi tulad sa atin natin na paghihirapan pa natin, hindi natin alam kung papayag si mama, kung papayag si papa kasi napaka-practical ng buhay dati kaysa sa ngayon na lahat oo, lahat pwede. Pag hindi pwede, iiyakan ka lang nila. Siyempre, ikaw naman na maawayan sa mga anak mo kasi ayaw mo naman iparana sa kanila yung hindi mo naranasan dati. As long as na maayos yung pagbigay mo sa kanila, may payo at saka may pangangaral sa kanila kung paano natin nakuha yung pera, kung saan nanggagaling ang pera para maisip din nilang pag-ingatan yung binibigay sa kanila. Kaya napakaswerte ng mga bata ngayon kasi kayang-kaya nilang kunin yung mga bagay na gusto nila kasi sa mga part ng magulang is ayaw din natin na maranasan nila yung kung ano yung hirap na naranasan natin dati. Kaya mas maganda na ibigay natin ngayon kasi sa susunod na henerasyon wala nang mama pingin ng ganito, mama pingin ng ganyan kasi sa susunod kaya na nilang bumili ng kanila. Mas ano pa nga baka tayo pa ang bibigyan nila.